Panukalang payagang gumanti ang Pilipinas, yan ang sabi sa Pangulo. Pero matapang na sinabi ni BBM sa Pilipinas, we will defend our sovereign rights but we will not attack any foreign or Chinese vessel. Ayon sa statement ng Pangulo, hindi tayo gaganti sa China. Hayaan nyo ang China mag-water cannon. Dahil kung papayagan niyang gumanti ang Pinas, anong pinagkaiba pa natin sa China ayon sa Pangulo? Kung ang totoong misyon naman ng mga barko ng Pinas, tapusin ang usapin sa gera, daanin sa diplomasya, wag nang umabot pa sa gumanti tayo ng water cannon. Sir, may mga panukala po na lagyan na ng water cannon yung mga vessel natin na pumapalaot. Will you give the go signal on that, sir? No. What we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions, and that's right. So that's why all we do is pagka nangyayari, water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Pero ayon sa PCG, dapat pananugutin natin si China dito sa paninira nila sa West Philippine Sea matapos madiskubre ang pinsalang iniwan sa Pag-asa Island. Iniwan sa Sandy Cay patay ang mga koral, kaya nilusob ng China helicopter ang mga Pilipino marine scientists sa Pag-asa Island para di makitang patay ang mga koral. If there's one country that we need to hold accountable dito sa damage sa environment na to, sa ating coral reef, dito sa case, that will only be the People's Republic of China. And if you're going to ask me now, who is our suspect in doing this illegal small island reclamation in the case 1, 2, 3, 4, there's no other country that we can pinpoint. No? It's only the People's Republic of China. The Pag-asa coral reefs, the Cay, the Pag-asa Island itself, have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation. Overfishing and the habitat itself is not in a good condition. So at the very least, itong destruction ng coral and deliberate alteration ng marine environment, pwede maging basehan yun ng isa pang kaso. Mahalagang punto to kasi nga, nung time ng arbitration, hindi pa yan nakapansin. Pero after the arbitration, yun na. Pero paglilinaw ng PCG, hindi sila gagamit ng water cannon sa China bilang respeto sa utos ni BBM. Huwag daw natin bigyan ng dahilan para makapagpaliwanag sa atin si China kung bakit sila nagwa-water cannon ayon kay BBM. We have a chain of command. We respect the guidance of our president. The guidance of the president is that we should not be provoked. We should not be the reason of intensifying the escalation for China to justify once again, bring the next level of aggression kung ano man ang plano nila. We have to maintain professionalism in dealing with this kind of bullying of the Chinese. The high emotions that you feel, multiply it to double it, that's perhaps the same level of emotion that our Coast Guard personnel on board are also experiencing. Samantala, taasan naman tinawag na kasinungalingan ni Anyo at Gibo itong binibintang na naman sa atin ng Chinese Embassy patungkol sa impormasyong sinabing pumayag sila kay Wang Silian sa kasunduang Ayungin Shoal mangangasiwa ay mga Chinese. Kaya tinawag na fake news si Ambassador Wang Silian sampo ng Chinese Embassy. Marihing itinanggi ng Department of National Defense at ng National Security Council ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Defense Secretary Gibot Hidoro, walang katotohanan ang claim ng Chinese Embassy tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas hinggil sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi na idinetalye pa ng Chinese Embassy ang sinasabi nitong bagong kasunduan, sinabi nito na nakausap nila sa nasabing agreement ang Western Command ng Pilipinas. Base pa umano sa Westcom, aprobado ang kasunduan ng ilang mga opisyal ng Pilipinas kabilang na ang Defense Department at NSC.
Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ang DND sa anumang kasunduan sa China. Maging si National Security Advisor Eduardo Anyo, mariin ring pinabulaanan ang nasabing agreement sa China. Para kay Anyo, fake news at disinformation ang bagong pahayag na ito ng China at iginiit na wala siyang nakakausap na sinumang opisyal mula sa Chinese Embassy, lalo na tungkol sa kasunduan na may kinalaman sa resupply mission. Ngayon ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.